Na-recall mo ba yung pagpa-file ni dating Senator Antonio Trillanes IV ng kaso, reklamo laban kay dating Pangulong Duterte kay Senator Bongo kaugnay doon sa matagal mga na yan, kumpanya. Ayan. Ang sinasabi ni Senator Bongo mukhang dinadivert lang nitong pagpa-file na ito yung attention ng ating mga kababayan. Mukhang inililihis at siya yung ginagawang sentro para hindi daw mahit yung totoong nasa likod ng korupsyon. At saka sabi niya parang paulit-ulit na lang ito, rehash. Rehash, correct. Ano ba ang sagot ng nag-file mismo ng reklamo na sa Office of the Ombudsman? Makakausap po natin si dating Senator Antonio Sanet Trillanes IV. Sen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Sen. Magandang umaga po sa inyo, Miss Doris at kay Robert. Opo. Robert Good Mano. morning. Sa ating pong mga listeners. Senator, ang unang tanong po, rehash lang daw po ito, paulit-ulit na lang. Bakit ba i-file nyo ulit? First time ko lang po ito final sa Ombudsman. Okay. Pero alam mo, kahit una ko itong nilabas noong 2021, sinabi ko naman ito sa publiko na ito yung na-discover ko na itong si Bongo ay binigay ang 7 billion pesos worth of contracts sa tatay at kapatid niya. Sinabi ko rin na hindi ko to ipa-file habang nasa pwesto sila at habang may protector sila sa ombudsman na si Martires. Ngayon natanggal na po si Martires, kaya ko po final ngayon. Ang punto rito ay dito natin makikita na ang pinakang ugat nitong lahat itong modus nila Bongo at Duterte na binibigay nila sa mga favored contractors nila. In this case, tatay mismo at kapatid. So sila yung mastermind dito sa ganitong modus. Kaya dapat lang na sila yung unahin na file ng kaso. Opo. Paano natin masasagutin naman, Sensani, na ang sabi po ni Senator Bongo 2019, hindi na daw sumali at tinapos na lang ng CLTG mga projects at 2021, officially retired na daw po. Ay, ganyan. Pero, nabisto siya. Bakit? Kasi nagkaroon na ng report yung Rappler nung panahon na yon na yun na nga, merong mga kontrata yung tatay at kapatid niya simula pa nung mayor si Duterte doon mismo, at ang total nito 200 contracts po ito. Mas marami pa doon sa kontrata na corner ng mga diskaya. So dito natin malalaman na dito sa kanila nang galing yung modus. Wag niya siya yung nagda-divert. Sagutin na lang niya kung palagay niyang ma-justify niya yan na ako maliwanag na maliwanag, wala siyang lusot dito, doon na lang niya sagutin sa ombudsman. Marami pa siyang sinasabi. Opo. Kung sinasabi niyo, Sen, na kumaga ay airtight itong kaso niyo laban sa kanila, Senator Bongo and et al., paano po tayo makakaasa ng yung nais natin na resulta kung tatay at tiyuhin niya ang involved? Opo. Yun na nga ang makikita natin dito. Importante yung magiging objectivity or impartiality ng ombudsman. Makikita nila na straightforward po. Ito mga ebidensyang pinasa ko, mga kontrata mismo. Na tatay mismo yung nagpirma. Kahit na wala po silang AAA license, nakakakuha sila ng malaking kontrata dahil meron silang joint partnership with the Discayas, no? Na merong, kumbaga hinihiram lang yung lisensya, pero sila kunyari nag-i-implement. So, kahit na hindi tapos, binabayaran. So, parehas na modus. Opo. Pero ito, wala na tayong kaduda-duda na ang nasa likod si Bongo kasi tatay niya at saka kapatid niya. Opo. Ganun po yun. Pati po si VP Sara medyo sumali na rin sa usapin na ito na sinasabi na talagang pang-divert lang ito at kumbaga gustong kalimutan kung ano talaga ang issue. At parang wala daw kayong interes na alamin ang katotohanan doon sa sandamakmak na anomalya. Ito na nga po yung
ang punot dulo nito eh. Kita nyo si Diskaya, ang sinabi mismo ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod niya si Bongo. Ito namang si Bernardo ng DPWH na siya yung pinakang sentro ng sindikato, ang nagtalaga nito noong 2017 si Bongo. So talagang hindi ito pang divert, kung hindi tinutumbok natin mismo kung sino yung mastermind. At ito po, nung panahon ni Pinoy, wala pong ganitong sindikato. Nung naupo sila Duterte, yung ginawa nilang modus sa Davao, ginawa nila sa National. Ito, nagtalaga sila nung tao nila, si Bernardo sa DPWH, tapos yun na. Nung hindi pa na bibisto, ang binibigyan nila ng kontrata, yung tatay at kapatid mismo, yun ang kontraktor nila. Oo. Hindi pa ba talagang pusoy na sila dito? Tapos kinalaunan, mga Diskaya na ang ginawa nilang kontraktor para maitago yung kanilang modus. Pero ito na, lumabas dito. Okay. Ngayon, wala naman akong sinasabing itigil niyo yung siya, senador siya, nag-iimbestiga siya, di kasuhan niya kung sino yung palagay niyang kailangan kasuhan. Pero ako, nakalap ko tong mga dokumentong ito nung senador pa ako, kakasuhan ko siya. Di ba ganun lang naman kasimple yan. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-file ng kaso kung kani-kanino. Pero nasa trabaho niya yan. Kung gusto niyang kasuhan talaga, edi kumalap siya ng ebidensya kagaya nung ginawa ko when I was still a senator. Oo nga po, willing nga daw po siya maging complainant mismo kung totoo yung mga accusation ninyo. Pero inaral daw po niya yan, wala daw talagang bahid ng korupsyon yung nangyaring transaction na yan, Senator. Alam niyo, kung walang illegal dito sa ganitong ginawa nila, edi kahit sinong mayor, congressman, or kahit presidente, pwede nilang ibigay sa tatay at kapatid nila yung mga bilyon-bilyon na kontrata. Sasabihin lang nila, wala namang korupsyon dyan, wala naman ako impluensya. Alam nyo, yan, talagang malaking kalokohan yan. Pero kasi nakalagay po sa batas, bawal po yan. Bawal hanggang 4th degree of consanguinity and affinity ang kamag-anak mo na mag-i-engage sa isang opisina na merong sakop ka na pwede mo ma-impluensyahan. Kahit na sabihin mong kung anong drama mo na hindi ako naniniwala dyan kasi hindi magkakaroon ng ganyang karaming kontrata yan tatay at kapatid niya kung hindi dahil sa impluensya niya. Pero kahit na sabihin niya hindi totoo yan, yun ang nakalagay sa batas, sagutin mo na lang yan at subukan natin. Subukan niya na ganyan na isulat niya sa kanyang counter affidavit kung pakikinggan siya. Pero Sen, ang dali-daling gawin na ipaikutin yung batas Kung sinasabi niya na wala siyang kinalaman, kahit pa yung kanyang tatay at tiyuhin ang nakinabang, sasabihin lang niya, merong ibang gumawa niyan, hindi ako yan. So paano tayo makakaasa na kahit hindi si Bongo, yung ibang mga opisyal na yung susundin nila yung batas kasi ang involved ay ang kanilang mga kamag-anak. Yun na nga po. Alam niya yung sinasabi ni Bongo sa press con, drama lang niya yan dun sa mga supporters nila na parang mukhang kawawa siya, na parang talagang wala siyang ginawa. Pero kayo naman, di ba? Tatay at kapatid mo, nagkaroon ng kontrata dahil sa opisina mo, influensya nyo. Di ba? Walang maniniwala doon kung medyo mulat ka lang, hindi ka nagbubulag-bulagan. Pero ano pa man, subukan niya na ganyan ang sabihin niya sa kanyang depensa sa ombudsman, diretso sa kulungan. Hindi niya gagawin yan. Sinasabi lang niya yan sa press con, pero pagkas pinasagot na yan ng counter affidavit, iba ang sasabihin niya kasi yun po nakalagay sa batas bawal yun. At pagka nagkaroon ka ng lumagpas ng 50 million, plunder. Kaya nga po yung iba, di ba, ang ginagawa ho nila, nagke-create sila ng dummy. Kahit sila yung contractor sa likod, pero kumukuha sila ng mga taong hindi nila kamag-anak para nga maikutan nila yon. Pero ito, tatay at kapatid huli ka, di ba?
Oo. Yan Senator, po ang problema niya. opo, sinubukan din natin kunin yung panig ni Senator Bongo dito pero nag-decline po siya. Pero just the same, Senator Sonny, ipaparinig po namin sa inyo, ipi-play namin yung sagot niya kahapon during Sa the press conference niya. press con. Itong pong i-finale nyo na complaint sa kanya at pakisagot po after. Pakinggan po natin, Sen. Sonny. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga korap talaga? Sila yung contractor, sila pa yung congressman. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Huwag kang magmalinis dito. Sen? Narinig niyo po, Senator Sonny? Narinig ko. Opo. Alam niyo, kinasuhan ko nga yung contractor yung mastermind siya Contractor, yung tatay niya, saka kapatid niya Di ba? Hindi ba ito eksakto? Ngayon, kung meron siyang nakikitang mali, parang inaakusahan niya ako, edi kasuhan mo ko. Di ba? Mhm. Kasi, alam niyo, 6 na taon ito Silang may hawak ng poder, di ba? Presidente, si Digong, 6 years. Hinalukay nila lahat. Yung buong mga ginawa ko sa Senado, wala nga silang naikaso sa akin ni isang case ng corruption. Tapos ngayon may sasabihin kang ganyan, o sige, ikaw ang senador, di-filean mo ako ng kaso kung meron. Ngayon kung meron siya nakikitang maling ginawa nung ibang senador, ibang congressman, di-filean niya ng kaso siya Di ba wala naman ako hindi naman ako nagpipigil sa kung anong trip niya Pero ito, buong-buo po yung kaso nito. Mga kontrata, official documents ng DPWH, COA, at pirmado lahat nung tatay niya. Tapos nung mayor pa si Duterte, 100 ang nagbinigay nilang kontrata. Tapos nung senador na, nung presidente na si Duterte, 100 din. 5 billion pesos ang inaward niya. So on total, 7 billion pesos. Alam niyo doon sa City Hall ng Davao City, di ba, pag naniningil ho yung tatay at kapatid niya, may cheque yan. Pupunta yan, ang pipirma si Duterte, siya ang executive assistant, tapos sasabihin niya wala siyang kinalaman. Pinagloloko tayo nito napakahina mo na lang mag-isip po kung maniniwala ka pa dun sa sasabihin niya. Opo, Problema Sen. Sonny, ang sabi po ni Senator Bongo, ayaw niyong habulin. Yung mga financier niyo, may financier po kayo? Kaya nga, sabi ko, ano yung pinagsasasabi mo? Sana sinabi mo kung ano yun. Para kakasuhan ko siya ng libel. Di ba? Ako, ang hinahabol ko, yung mastermind. Siya. Siya yung nasa likod ni Diskaya, siya nasa likod ni Bernardo, at itong modus nila simula pa nung Mayor si Duterte, ginawa nila sa DPWH. Kasi sabi ko nga, nung panahon ni Pinoy, wala pong ganyan. Wala pong ganyang modus. Nung naupo lang sila, sa kanila nagsimula yan, nung itinalagay niya si Bernardo sa DPWH noong 2017. Siya po ang amo niyan. Kaya makikita niyo yung mga testigo sa Senado, walang sinasabi tungkol sa 2016 to 2022. Puro 2022 to 2025. Bakit? Ako ang nasa likod. Alright. Ganoon lang po. Kung ano man yung drama niya, sige na, magdrama ka na dyan sa press con, pero sagutin mo yung asunto sa ombudsman. So, Sen, klaro lang natin, meron o wala ka bang mga financiers? Wala. Wala po. Kaya nga hindi niya masabi. Kasi alam niyang pwede siyang kasuhan Tinignan nila yung SOSE. Andyan dyan po, yung COMELEC. Alam niyo, 6 years po itong mga ito. Gigil na gigil si Duterte sa akin. Hinalukay na nila lahat. Wala nga kayong makita noon Diba? Tapos ngayon mag-iimbento ka. Sino ngayon na nagda-divert? Siya nagda-divert kasi doon sa press ko niya na mahaba, ininsulto niya na ako, ang dami niyang sinabi sa akin, pero yung issue kung bakit nagkaroon ng 7 billion pesos na kontrata yung mga anak niya, ay yung kapatid at tatay niya na 200 contracts, hindi niya masagot. Hindi niya sinabi doon. Sinasabi lang niya, wala daw siyang inimpluwensyahan. Sabi mo yun. Tingnan natin kung maniniwala yung ombudsman. Kasi nga nasa batas
bawal yun eh. Opo. Plunder yun. Opo, Yun yung ombudsman naman ang magdedesisyon yan. Tayong lahat ay mag-aabang lang at depende po sa mga isusumitin ninyo na ebidensya at mga dokumento kung sino ang kakatigan ng ombudsman. So, aabangan po natin lahat yan dahil lumalaki ito. At nakita po naman natin, Sen, halos bumula ang bibig ni Senator Bongo doon sa nangyari yan. So, ay aabangan talaga ng marami yan. Sige. So, good luck po sa inyo, Sen. Salamat, sir. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.